ngayong gabi sa katatakutan. Bahay na pinamumugaran ng mga hindi nakikitang nilalang. Pagpaparamdam sa isang pampublikong palikuran. Pastor na minumulto sa sarili niyang simbahan. Bata na pinaglalaruan ng kakaibang elemento na hindi nakikita. At si kamatayan na nagpakita sa isang ospital. Simulan na natin. For fuck's sake. I'm sick of this shit now. Sa unang parte ng video, mapapanood na iniikot at kinukunan ng isang lalaki ang buong kabahayan nito upang ipakita ang mga kakaibang pangyayari na nagaganap ng mga oras na yon. Makikita ang biglaang pagbagsak ng kusa ng isang libro sa living area na kanyang kinatakot at agad pag-alis sa naturang lugar. Sumunod naman ang mag-isang paggalaw ng mga kagamitan sa kanyang kusina mula sa pagbukas ng pinto ng refrigerator hanggang sa mag-isang pagtaas ng upuan sa lamesa habang nakapatong dito ang maliit na laruan. Tila siya ay pinaglalaruan ng kung anong hindi nakikita dahil siya lamang ang nasa bahay ng mga oras na yon. Hindi pa natapos ang pagpaparamdam. Makalipas ng ilang araw ay nangyari naman ito. Anong ligaw na kaluluwa ang nagpaparamdam sa kanya? Sa ikalawang video, mapapanood ang isang lalaki na kumukuha ng video sa loob ng isang cubicle ng CR. Patungkol ito sa kakaibang tunog na naririnig niya sa kabilang cubicle, gayong siya lamang ang nasa CR na mga oras na yon. Mapapanood ang unti-unting pagbukas ng pinto, kasunod ang malakas na pagsara na parang may nagagalit sa ginawa niyang pagkuha na naging dahilan ng dagliang niyang pag-alis sa naturang lugar. Totoo bang minumulto ang natuang CR? O gawa lang ito ng ordinaryong tao na nakatago sa naturang pinto? Kayo ang humusga. Ang simbahan ay isang banal na lugar kung saan maaari kang mapag-isa upang magdasal at mapalapit ang sarili mo sa Diyos. Ito ay tahanan di lamang ng Ama natin na nasa taas, kundi pati ng mga pastor
na araw-araw ay gumagabay sa atin upang mas mapalapit tayo sa Panginoon. Subalit, paminsan-minsan ay may mga kung anong misteryo ang nakakubli at nagtatago sa bawat pader ng naturang banal na lugar at naghihintay lang ng pagkakataon para magparamdam. Well, hey everybody, Pastor Aaron here. It's my pleasure just to announce that this Sunday will be open. Okay, we've been trying to do this announcement several times today already, and 3 times that podium back there has fallen over on its own, and it's stable. I mean, it's not wobbly at all. It's kind of like that podium has been wobbling. Okay, so we checked the vent. There's a vent there. That is not an air duct that has any forced air at all, so it can't be wobbling from that. There's absolutely no breeze in here. You can see by the banner there. There's no air conditioning. It's these things. They're off. I don't know. So I'm just gonna sit here and watch it for a little bit, and we will. Let's see if it does it again. Ooh, that thing's moving. That hasn't been moving. That's new. Seriously, nothing else. There's no breeze. It's moving again. Good grief. Sa ikatlong video, mapapanood ang isang pastor na gumagawa ng selfie video para sa isang announcement patungkol sa kanilang simbahan nang biglang bumagsak ang podium sa bandang likuran niya na kanyang ikinagulat. Ang podium ay isang lugar o istruktura kung saan ginagawa ng mga pare o pastor ang pagsesermon o ang homily sa isang misa. Nag-record ulit ang pastor, subalit sa di maipaliwanag na pangyayari ay paulit-ulit bumabagsak ng mag-isa ang naturang istante na tila may kung anong puwersa ang gumagawa at tumatulak dito. Inisplika naman ng pastor na matibay ang kinatatayuan nito at walang kung anumang hangin ang nakakapasok at pwedeng magpagalaw dito. Subalit, mapapanood sa kalagitnaan ng video ang unti-unting paggalaw ng flagpole na nasa harapan niya, gayong makikita na walang gumagalaw dito. Tila nagpapahiwatig din ito sa pastor na may kasama siya na hindi nakikita sa simbahan ng mga sandaling iyon. Anong misteryo ang bumabalot sa naturang simbahan? Kayo na ang humusga. Sa ika-4 na video, mapapanood ang isang bata na nasa loob ng kanyang crib
habang tuloy-tuloy ang pag-iyak. Mukha namang ordinaryo lang ito at siguro'y nagugutom lamang ang bata ng mga oras na yon. Subalit, kung mapapanood ng mabuti, ay dahan-dahang itong umakyat sa harang ng crib at di nagtagal ay nakatayo ito na mag-isa. Habang patuloy ang malakas na pag-iyak at pagtawag nito sa kanyang ina. Makikita na matagal siyang nakatayo at nakakabalanse sa naturang crib na parang may kung anong bagay ang umahawak sa mga kamay nito kasabay ang matinding pag-iyak na maaaring sanghi ng takot o sakit na nararamdaman. Panoorin natin ulit. Nagkataon lang ba? O sadyang minumulto ang naturang lugar? Ang hospital ay lugar kung saan nagpapanagpo ang buhay at kamatayan. Dito mo araw-araw makakasalamuha ang mga taong kapapanganak pa lang, nabigyan ng bagong pagkakataong mabuhay, at mga tao na nasa takip silim na at naghihintay na lang ng kanilang kamatayan. Pero sa video na ito, iba ang nagpakita. Makikita ang isang itim na imahe ng tao nakatayo sa gilid ng kama ng isa sa mga pasyente. Matyaga itong nagbabantay at tila nakatutok sa pasyente. Subalit halatang hindi siya napapansin ng mga taong nakapaligid sa lugar na yon. Maging ang katabing pasyente sa kabilang kama ay walang alam sa itim na nilalang na nasa tabi niya. Kung papansinin din ay tila wala itong paa at nakalutang lamang ito sa hangin habang matyaga nagbabantay at tila naghihintay lamang ng tamang oras upang sunduin ang taong nakahiga sa naturang kama. Ano ang nilalang na nakukulay itim? Si kamatayan ba na naghihintay lang sa pagpanaw ng pasyente o ordinaryong tao na dumadalaw lang? Kayo ang humusga. Salamat sa panonood at magandang gabi.